Bago tayo magsimula sa ating chapter 145, gusto ko munang i-shoutout ang ating mga masusugid na members ng ating exclusive channel. Shoutout kay Carlo, Moises Pilapil, Christian Emenso, Ricky Lazaro, Michael Upaw, John Kim Bichachino, Albert Bongcalo, Richie Romero, Angelo Torres, Abri Enliin, Pedro, Anjo Murcia, Lori De Los Santos, Domingo Broncano, Ronald Esok, Giancarl Satumbaga, Eric Lazaro, Jeffer Dolar, Darwin Bautista, Norhamin Sultan, Kian Adlaw, Emilia Madoro, Mark Kevin Hermoso, Aldrin Pedong, Aisen, Cordova Loy, J-Boy Pablo, Ray Glenn, Malbastian Benedict, Joseph Martires Channel, Sally Guevara, Noel Mar Castillo, Ramil Dalagit, Wilson Amongol, Aurel Jane Refill, Roger Cortez Jr. at kay Alitapdap Vlogs. Sa mga gustong mapasama sa shoutout natin, punta lang kayo sa join button para makita nyo ang mga pwede ninyong i-avail na membership for 30 days. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 145. 81-44 nga ang score at isang high scoring game nga ang ipinamalas ng Cagayan de Oro City laban sa Calapan City at nasa ikatlong quarter pa lang ang game. Kaso, sa huling play ng Calapan ay tuluyan na ngang nakapuntos ang mga ito at ito ay ginawa ng kanilang ace player na si Mendez. Ang huling buzzer lang ang magsasabi na talo na kami sa larong ito. Sabi nga ni Mendez sa sarili at sa pagsambot ni Kyle sa bola ay bumigla nga siya ng takbo papunta rito at nang makita ito ng kanyang mga kakampi ay kumilos na rin nga sila para sa pagdepensa sa mga katapatan nila. Napaseryoso naman si Kyle. Isang mabilis na pag-iwas ang ginawa niya kay Ricky kaso umiwas din si Mendez at sa paglampas nito ay agad niyang ipinasa kay Kyrie ang bola. Sa paglayo nga ng bola sa kanyang kamay ay siya namang paglitaw ni Ibanez na nagdidilim ang paningin. Nagawa na nga nitong ma-intercept ang pasa ni Kyle at sa pagtapik niya sa bola ay siya namang pagdiretso nito kay Mendez na napatingin agad sa basket. Sina Digma naman at Gumbaw ay mabilis na pumunta rito kaso ang bola nga ay biglang tumalbog papunta sa likuran ni Mendez at sa pagtingin nila sa likuran nito ay naroon na nga si Carlo Ibanez. Kasunod nga rin noon ay ang pagbaba ng katawan ni Mendez at paglampas sa dalawa dahil hindi niya ipinasa ang bola sa kanyang kakampi. Nilampasan nga niya ang dalawang player ng CDO at sa pagdating niya sa may basket ay siya namang mabilis na paggalaw ng kanyang mga mata. Nakita nga niya ang pagdating ni Kyrie kung kaya dumiretso siya papunta sa corner 3 at dito na nga sila nagkaharap ng ace player ng kalaban. Nagwala ang crowd. Isang mabilis na dribbling ang ginawa ni Mendez at sa pag-abante niya ay siyang bigla ang pagbalik din ang kanyang ginawa na sinundan niya ng pagtalon. Isang step back 3 iyon at si Kyrie ay sinabayan agad iyon ng timingan niya ito. Pinakawalan pa rin nga ni Ricky ang bola at napaseryoso si Kyrie dahil pinataas ni Mendez ang release ng tira nito. Hindi nga ito natamaan ni Lastimosa at sa pagpasok nga ng bola sa ring ay dito na nga napakuyom si Mendez at mabilis na umatras habang pinagmamasdan ang defender niya. Pinatahimik nga muli ni Mendez ang crowd ng kalaban at parang ang mga sumusuporta sa Calapan ay kinabugan na muli ng dibdib dahil sa kabila ng lamang na ginagawa ng CDO ay isang bagay na naman nga muli ang bumubuhay sa naubos nilang pag-asa. Dito na nga rin sumilbato ang referee at napagdesisyon na nga rin ni Coach Vlad na tumawag ng timeout. Napatingin na nga lang siya sa ace player ng Calapan at habang pinapanood niya ito sa ginagawa nito ay parang gusto niyang mapasigaw at i-cheer ito. Kasabay rin noon ay may isang manlalaro rin siya na biglang naalala rito. Hindi niya alam kung bakit bigla niya itong naisip pero nakita niya rito ang isang manlalaro na nagbigay sa kanya noon ng hype sa panonood ng basketball nang siya ay sa Batangas tumira para mag-aaral doon. Parang pinapanood ko si PJ Doremdes. Nasabi na nga lang niya sa kanyang isip. Sa pagdating nga ng kanyang mga players ay dito na nga agad niya ring kinausap ang mga ito. Ipapasok na nga muli niya si Mistal at si Dilima para sa depensa. Samantala mula naman sa bench ng Calapan ay makikita nga na napangiti na lang sina Baron at Larry sa pagdating ni Mendez. Agad nga nilang binigyan ito ng tubig at ginawang VIP. Marahan namang napangiti si Mendez. Ang tumabi naman sa kanyang sina Carlo at Rey napakuyom at napatingin sa loob ng court. Hindi pa tayo talo, hindi ba? Tanungan ng dalawa. Hindi pa, hanggat hindi tumutunog ang huling buzzer. Mahinang sagot nga ni Ricky Mendez. Ipapasok na nila uli si Mistal.
Sabi naman ni Sir Jason at si Ricky naman ay napangiti ng marahan. Okay lang coach, hindi na ako mahuhuli ng isang iyan. Kumpiyansang sagot nga ni Mendez at napaseryoso naman si coach ay saya nang marinig iyon. Talagang ayaw na raw mag-isip ni Mendez ng negatibo. Sa pagsilbato nga ng referee ay agad na nga nagsipasok ang mga players sa loob ng court. Isang full court press defense nga agad ang ginawa ni Ricky sa CDO team at dito ay sila naman daw ang magbibigay ng pressure sa kalaban. Napangiti naman si Kyle sa ginawa nito at si Kyrie naman ay napahinga ng malalim nang siya ang sumambot sa bola. Sa pagdating nga ni Mendez sa kanyang harapan ay pinatalbog nga niya ng mabilis ito mula sa kaliwa papunta sa kanan. Sa pagharang ni Mendez ay agad siyang kumaliwa at nang sumabay ito at nang sasabay ito ay bumigla siya ng pagtalikod. Isang marahang paggalaw ng katawan ng kanyang ginawa at sa pagbalik niya pa kanan ay dito na nga niya nilampasan ang kanyang defender. Kasunod nga rin lang noon ay ang paglitaw rin ni Sanchez. Inaasahan na ito ni Kyrie kung kaya ang bola ay ibinaton nito papunta sa pagitan ng binti ni Dre. Pinasa nga niya ito kay Digma, kaso isang mabilis na pagpihit din ang ginawa ni Mendez at dito na nga napaseryoso ang mga supporters ng CDO. Hinampas ni Mendez ang bola kaso hindi niya iyon natamaan dahil pinalo rin ito ni Digma at ibinalik kay Kyrie na biglang ibinato kay Mistal na agad na ibinigay rin agad iyon sa lumampas na si Kyle. Talagang hindi ko basta mahuhuli ang galaw ng mga ito. Alam na nila ang gagawin. Sabi na nga lang ni Mendez sa isip na humarang na agad kay Digma habang si Dre naman ay kay Kyrie. Huminto naman si Kyle at sa pagharang sa kanya ni Ibanez ay bigla na lang niyang tinirahan ito ng harapan. Napakuyom naman si Carlo at sinabayan ito kaso fake lang ito at sa pag-abante ni Kyle ay agad niyang iniwasan si Markelle. Kasunod nga noon ay ang pagtakbo naman bigla ni Kyrie sa basket. Dito na nga makikita ang paggalaw ng tingin ni Kyle at sa pagdating ni Kyrie sa pwesto nito ay bigla na lang siyang tumalon. Hindi niya ipinasa ang bola at dito naman agad na tumalon si Mendez na sumulpot sa kanyang tabi. Hindi obra sa akin yan Ricky. Sabi nga ni Kyle at iniiwas niya ang bola rito at buong lakas na ibinato ito sa ere. Dumiretso nga ito sa may basket at agad namang tumalon si Kyrie at dito naman siya napaseryoso dahil sinabayan siya ni Magbuo. Agad nga niyang inilayo ang bola at doon pa lang niya pinakawalan iyon. Isang reverse layup iyon kaso nahuli pa rin ito ni Magbuo. Isang block iyon at dito naman na rumesponde si Dilima. Siya ang sumambot sa bola at sa paglapag ni Magbuo ay doon na nga siya tumalon para idakdak ang kanyang hawak. Pero talagang may isa pa ring player ng Kalapan ang lumitaw para sila ipigilan. Isang block nga rin mula kay Sanchez ang kanilang nasaksihan at napaseryoso na lang si Dilima dahil sa tapang ng mga players ng Kalapan sa pagdepensa. Hindi pa rin talaga pwedeng magpakakampante. Nasabi naman ni Kyrie na mabilis na iniwanan si Magbuo. Siya nga ang kumuha ng bola at sa pagharap niya sa basket ay siya ring pagtalo niya na agad na sinabayan ni na Magbuo at Lee. Isang fadeaway jump shot nga iyon at sa pagbitaw ni Kyrie ay siya ring paghataw ng isang manlalaro ng Kalapan mula sa kanyang likuran. Si Carlo Ibanez ito. Sa pagbulusok nga ng bola ay agad na itong nakuha ni Mendez. Pinatalbog niya ito at sa pagdiretso niya sa kanilang side ay agad nga siyang nasabayan ni Mistal. Babanggain nga siya nito kaso pinatalbog niya ang bola sa kanyang likuran at bumigla ng atras. Napalampas nga si Mistal at sa pagharap nito sa kanya ay binigyan niya ito ng seryosong ngiti. Hindi ka nauubra sa akin. Sambit nga ni Mendez at dito na nga rin napangiti si Mistal. Itinaas nga niya ang kanyang mga braso at sa pagharang niya kay Mendez ay siya naman pag-abante niya rito. Hindi ako basta-bastang defender, Mendez. Sabi nga ni Mistal kaso biglang bumaba ang katawan ni Ricky at yumuko siya ng biglaan. Sa pagdiretso nga niya ay siya rin pagbigay niya ng simpleng hawi gamit ang siko sa bukas na tagiliran ni Mistal. Napaseryoso si Mistal sa ginawa ni Mendez at agad nga siyang umatras kaso nang sumabay na siya rito ay bigla na lang siyang napaupo sa sahig ng court habang si Mendez naman ay mabilis na ibinalik ang isang paa mula sa pinagmulan niya at dito nga ay makikitang magpapakawala ito ng isang step back 3. Napakuyom nga si Coach Vlad at mula sa likuran ni Mendez ay dumating naman ang nagdidilimang paningin na si Kyle. Marahan nga siyang napangiti at sa pagbitaw ni Mendez sa bola ay doon na nga niya ito pinalo. Hangin lang ang natamaan ni Kyle Lastimosa. Isang extra pass nga ang ginawa ni Mendez papunta sa kanyang kaliwa at hindi niya alam kung sino ang darating. Basta alam niya ay may darating dito na kakampi niya. Ang mga manonood nga ay napaseryoso na lang nang dumating si Dre Sanchez na agad na nilampasan si Kyrie.
Bumigla nga ng hinto si Sanchez at sa pagbalik nito ay siya naman paglangit-ngit ng ilalim ng sapatos ni Kyrie. Bumalik nga siya at doon na nga siya biglang iniwasan ni Sanchez. Sabay na nagdilim ang paningin nila at bigla na lang pumihit si Kyrie at hinampas ang bolang nasa dribbling hand ng kalaban. Nahuli pa rin niya. Bulalas nga ni Sanchez at agad ding tinalo ni Kyrie ang bola at ibinato sa kanyang kakambal. Si Mendez naman ay agad na hinarangan iyon kaso hinampas nga ni Kyle ang bolang paparating dito at agad itong nahawakan ni Mistal. Agad ngang ibinigay nito sa kakatayo lang na si Kyrie ang bola at ang mga manonood ay napapakuyom na lang sa palitan ng depensa ng dalawang teams. Sa pagkuha nga ni Kyrie sa bola ay siya namang paglampas ni Sanchez. Dumikit ito sa kanya kung kaya umatras siya. Kaso may isa pang mabilis na abante ang kalaban kung kaya napigilan siya nito na umatake. Napaseryoso na nga lang si Kyrie sa determinasyon na mayroon ito kung kaya agad siyang umatras at pinatalbog ng mabilis ang bola. Kumaliwa ito at kumanan at sa pag-abante niya ay siya naman paglampas niya kay Sanchez nang ibato niya ang bola sa tabi nito. Isang swabing crossover iyon at sa pagdiretso ni Kyrie ay agad siyang napahinto ng si Sanchez ay muli na namang lumitaw sa kanyang tabi at binangga siya ng marahan. Makulit ang isang ito Sabi nga ni Kyrie at sa paghinto niya ay pinatalbog niya ng mabilis ang bola sa pagitan ng kanyang mga binti. Kasunod nga noon na yung pag-abante ng kanyang katawan, ang bola ay pinatalbog niya gamit ang kanyang kanang kamay at kasunod din noon na yung pagbigla rin ng layo ng kanyang mga paa mula sa bantay niya. Isang quick sidestep iyon at sa pagkabuo ng espasyo niya mula kay Sanchez ay dito na nga si Kyrie tumalon at nagpakawala ng isang jump shot. Sa pagbitaw niya sa bola ay nagulat na lang siya nang hampasin ito ni Dre Sanchez nang may pagngisi sa labi. Parang nakakatakot kung makatingin ito at sa paglapag nilang dalawa ay bigla na lang lumampas ito sa kanya. Hinabol ni Sanchez ang bola at sa pagkuha niya rito ay napaseryoso na lang si Kyrie sa nangyari. Nakaramdam siya ng isang nakakatakot na presensya mula kay Sanchez at hindi lang iyon, nagulat siya ng walang kakampi na humabol dito sa side ng kalaban. Si Kyle nga ay napaseryoso ng si Mendez ay hindi tumakbo at ganoon din si Ibanez. Para bang sinasabi nito na buo ang tiwala nila kay Dre Sanchez na dumating na sa may basket. Si Kyrie naman ay nilampasan ito at mabilis na humarang. Kaso tumalon bigla si Sanchez at hindi na nga niya ito napigilan. Bumangga nga ang katawan nito sa kanya at pagkatapos noon ay idinakdak ni Sanchez ang bola sa ring. Si Kyrie naman ay sinalanta ng kanyang magandang buwelo at malakas na katawan sa play na iyon na kung saan ay sinilbatuhan pa ito ng referee. Blocking foul lang ibinigay kay Kyrie at counted din ang dunk na ginawa ni Sanchez. Makikita nga si Kyrie na nakahiga sa likuran ni Sanchez nang lumapag ito. Tila nga tinalunan siya ni Sanchez at napakuyom pa ito matapos ang play niyang iyon laban sa ace player ng Cagayan de Oro. Ang buong venue nga rin ay natahimik dahil doon at makikita nga ang marahang pagngiti ni Kyrie habang nagdidilim ang paningin. Talagang pinapahanga ako ng team na kalaban namin ngayon. Mahina nga niyang winika at napahinga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Habang nakahiga nga siya ay siya rin paglalahad ng kamay ng kanyang kakambal. Hinila nga ito ni Kyle sa pagtayo ni Kyrie. Makita nga ang paglingon nito kay Dre Sanchez. Nice dunk, sabi nga ni Kyrie. Naipasok pa nga ni Sanchez ang bonus shot na naging dahilan upang ang score ay maging 81-50. Sa pagpunta naman ng bola sa side ng Cagayan de Oro City ay napaseryoso na lang si Sanchez nang bumigla ng atake si Kyrie. Bumigla ito ng bilis at dumiretso agad ito sa basket nang walang hesitations. Napangiti nga siya at tumalon para sabayan ang pagtalo nito. Alam ni Dre na babawi ito at ito na nga raw iyon. Sige, bumawi ka, bulalas ni Sanchez at si Kyrie naman ay napangiti ng dakdakan din niya ng harapan ng dumakdak sa kanya. Isang two-handed dunk ang ginawa ni Kyrie at makikita ang tila pagkawala ng malakas na datingan nito nang si Sanchez ay bumagsak sa ilalim ng basket. Binawian agad niya ito at napangiti na lang siya nang makitang nakangiti rin ito. Magaling ka, pero mas magaling ako sa'yo. Sabi pa nga ni Kyrie kaso sa pagtayo ni Sanchez ay agad niyang kinuha ang bola at pumunta sa labas ng guhit ng baseline. Kaso may mas magaling pa sa iyo sa team namin. Sagot naman ni Dre at bigla na lang niyang ibinato ang bola papunta sa gitna. Naroon na nga si Mendez na agad na sinambot iyon at dito na nga humabol si Mistal dito. Depensa na, sigaw pa ni Coach Vlad. Napatakbo na nga ang mga players ng dalawang team at sa pagharang ni Mistal kay Mendez ay siya namang pagtalo ni Ricky sa 3-point area. Dito na nga napakuyom si Mistal at biglang tumalon para banggain ng kalabang nasa ere.
na ikinaseryoso ng coach ng Kalapan na si Isaiah. Bumangga nga si Mistal kay Mendez habang nasa ere pa. At dito na nga napakuyom si Ricky dahil delikado raw ang magiging bagsak niya kapag ganito. Masyado kang magaling, kaya ito na lang ang magagawa ko. Sabi naman ni Mistal sa sarili at si Coach Blood naman ay nagdilim na lang ang paningin dahil ito raw talaga ang trabaho ng player niyang ito. Pumasok ang bola sa basket, subalit